Ay. So dito na tayo ngayon sa part 4 or skills for providing daily assistance. So dito na yung mga mga skills na dapat niyong gawin sa mga patient ninyo or paano kayo mag-assist sa patient ninyo, like for example sa pag walking nila or pag lifting, then transferring, then sa pagpapakain din sa patient, ano yung mga proper ways, then sa elimination or sa pagpawiwi and pupo ng patient, then grooming din sa pagligo nila or ano tawag doon? Pag hilamos, ganyan, or pag sa oral care, ganyan, then sa bathing, sa ligo, then housework, related to housework. So yung sinabi ko before, tayo din minsan naglilinis ng kwarto ng patient. So depende yan kasi sa Japan kasi hindi kasi uso sa kanila yung yung maraming janitor ganyan. So sa hospital namin, hospital sa facility namin before, meron lang kaming dalawang dalawang tagalinis pero hindi talaga sila naglilinis ng kwarto ng patient. Parang nag-ano lang sila na punas-punas then mop. So hindi talaga sila kagaya sa Philippines na yung talaga, yung mga janitor talaga naglilinis ng buong room. So next, dito na tayo sa nursing care related to assistance. Wait lang, palakihin ko lang yung screen. Ayo. Sige, go. Pakibasa, Ma'am Joy, yun, di ko dasay. Something. Nursing care related to assistance in walking, lifting, transferring. Significance of walking, lifting, transferring. Significant burdens by moving around. A life with a wide field of activities help maintain and improve the physical condition and psychological functions of the individual. In the scenes of daily living, people move to the place where they do the activity, such as to take a meal in the dining room, go to the toilet to empty their bowels, and take a bath in the bathroom. Thus, moving from one place to another is related to every activity of daily living. Ay, so pinaka-importante talaga na matutunan natin paano natin i-assist yung patient sa paglalakad or sa pag-lift sa kanila or pag-transfer kasi importante yan sa activities of daily living nila. So for example, kakain sila. So need nilang pumunta sa dining hall para kumain. So need nilang maglakad. Yung iba is need nilang mag-wheelchair or gumamit ng tsuwe or yung cane. The next, so ito yung activity difference ng IADL and ADL pala. So ang IADL, ito yung instrumental activities of daily living and ADL is activities of daily living. Ang IADL, ito yung mga activities na hindi hindi um, hindi ginagawa ng lahat ng tao. So for example, yung routine mo, yung ADL kasi is yun yung ginagawa ng lahat ng tao. So tayong lahat kumakain, nagpupupo, naliligo, nagja-jogging, naglalakad, ganyan. yung IADL, ito yung parang hindi siya hindi siya normally ginagawa ng lahat. Like for example, hindi ako nagluluto, yung iba marunong sila magluto. Or ako marunong akong maglinis, pero yung iba hindi sila marunong maglinis. So ito yung mga examples ng instrumental activities of daily living. So ito yung parang difference nilang dalawa ba. So ito parang yung ADL normal routine, then instrumental activities of daily living, ito yung mga extracurricular activities ng patient. So pakibasa, Ma'am Kath, yun, di ko dasay. Hello? ADL, activities of daily living, and IADL, instrumental activities of daily living. ADL is a series of physical activities a person performs to live independently. ADL includes walking, eating, dressing, toileting, and bathing. IADL is a person's ability necessary to maintain living at home and in the community. IADL includes managing finances, shopping, doing laundry, using transportation services, and using communication equipment. Ay.
So next, dito na tayo sa mechanism of mind and body related to walking, lifting, and transferring. So regions of the body related to walking, lifting, transferring. So various muscles and joints are involved in walking, lifting, and transferring. So dito yung mga main regions of the body na need para makalakad ang tao or makalift and makatransfer. So yung neck, shoulder, chest, arm, abdomen, leg, knee, ankle, palm, shoulder, elbow, wrist. Then sa likod, head, back, lower back of the hand, buttocks, and sole, and heel. So itong lower back natin or yung koshi, so dapat mag-ingat talaga tayo kapag magbubuhat tayo ng patient kasi maraming nagkakamali or parang maraming hindi gumagamit ng body mechanics or lifter na nagsusore yung ano nila, lower back. So yung iba nagsi-slip disc, ganyan. So dapat mag-ingat talaga kayo kapag magbubuhat kayo ng patient. So positions, the positions can be divided into upright position or yung standing position, seated position or sitting position, and lying position or decubitus position. So standing position, so alam na natin kung ano yung standing. Then sitting position, in which the person sits on the edge of a bed with her legs down. Then chair sitting position, ito nakaupo sa upuan. Then long sitting position, so pwede siya nakaupo siya sa bed. Then yung feet din niya is naka-ganyan, naka-flat. Then semi-sitting position or Fowler's position. So itong Fowler's position naman is pwede siya if, for example, yung bed ng patient mo is pwede siyang ma-up yung sa head part, ganyan. So ganito yung gagawin mo. So ito yung semi-sitting position or Fowler's position. So pwede ito gamitin kung, for example, tapos na yung patient, parang may ano yung patient mo para iwas din siya, iwas din siya sa, ano tawag dito? Pressure ulcer or yung mga decubitus ulcer. So para hindi maano yung bed sore yung patient mo, so dapat i-change mo din yung position ng patient. So ito naman yung supine position or dorsal position, lateral position, then prone position. So wala naman akong nakitang patient na naggaganito, prone position. Unless dahil siya sa surgery na need talaga humiga siya ng ganyan or meron siyang sugat sa likod, ganyan. So need niya ng prone position. Then comfortable position, ito yung comfortable supine position. So this is the most stable posture. So yung iba, meron tayong mga, ano tawag ito? Mga unan na parang, hindi ko alam yung term ng unan na yun. Basta para siyang mga triangle shape, tapos meron ding donut na shape na mga unan. So ilalagay yan sa likuran ng patient para hindi siya maano sa kabilang side. So dapat kunyari naka-side view yung patient, so ilagay mo yung unan sa likod para hindi siya ma-flat, mabalik sa flat yung position niya. So place a pillow in front of the chest, place under a pillow between the lower limbs under the right foot. So depende yan sa depende yan sa patient din. Malalaman niyo din yan pag andun na kayo kasi iba-iba yung position ng pagtulog kasi ng mga patient and iba-iba din yung need mong lagyan ng unan. So depende yan sa patient. And comfortable semi-sitting position, Fowler's position. So operate the Gutsch bed to raise both lower limbs. If it is not an adjustable bed, place a pillow under both knees. So pag hindi naman ma-move to sa baba, pwede naman lagyan mo ng pillow sa knees niya. Senuki, take the user's back of the bed once after raising her upper body. This procedure is called Senuki, which help prevent the occurrence of pressure ulcers. So if yung pag-change mo ng position ng patient is yung head niya, kunyari ipa-change mo yung position ng patient pa left side ba. So may tendency kasi na bumababa yung ulo ng patient and dito na sa may gitna ng bed. So yung Senuki, ito yung parang i-move up mo yung patient pabalik sa taas para maganda pa rin yung position ng patient and iwas din sa pressure ulcers. So disuse syndrome, ito yung mga nangyayari sa katawan ng patient lalo na kapag hindi masyadong ginagamit or for example if yung patient nyo is naka-bed rest. So disuse syndrome refers to the various physiological and psychological states caused by staying in bed for a long time and long-term inactivity.
So if hindi siya nagagamit, palagi na lang siya nakahiga. So ito yung mangyayari. For example, sa blood pressure niya, orthostatic hypotension. So reduction in blood pressure control function. So, di ba, na-mention ko before yung orthostatic hypotension, pag, for example, nakahiga kayo, then bigla kayong tumayo, tapos natumba kayo, yun yung orthostatic hypotension kasi hindi pa nakaakyat yung dugo or yung oxygen sa blood nyo. Parang kulang yung supply, kaya kayo natutumba or parang hihilo, ganyan. So, dapat dahan-dahan lang kayo sa pagbangon. The next, palpitations or shortness of breath, reduction in cardiopulmonary function. So yun, palaging hinihingal, ganyan. Kasi yun, kasi palagi siyang nakahiga lang. Well, hindi hindi siya nakakalanghap ng mga fresh air, ganyan. So hindi din na practice or na exercise yung ano niya, yung lungs and yung heart niya. Then malnutrition, reduction in internal organ function. So yun, kasi nakahiga lang, so yung internal organs niya hindi din nagmo-move ng maayos. So slow yung movement. Then lowered vitality, muscular atrophy. So if meron kayong mga patient na bedridden or always na lang nakahiga, so makikita nyo talaga na parang butot balat na lang sila. So wala na silang muscles kasi yun nga, kasi hindi na use yung muscles kaya nag-atrophy. Meaning ng atrophy is parang lumiliit yung muscles. Then contracture and bone atrophy. So yung contracture sa bones din siya. So pag always ka lang nakahiga, so may tendency din na yung bones mo is madaling makrack. Then kaya pag ano kayo ng patient, mag-change ng position, dapat dahan-dahan lang talaga kasi may tendency na baka mabalian yung patient, ganyan. So baka kayo pa yung may dahilan or kayo pa yung maging may kasalanan. Then bone atrophy, so yun, lumiliit din yung bones nila. So yung usually sa mga bedridden na patient, lumiliit din sila kasi yun nga, lumiliit din yung bones nila. Then pressure ulcer, so yun, nagkakaroon sila ng mga, tawag ito? Mga, basta sugat eh. Meron silang mga sugat-sugat sa skin nila. For example, if long time na ilang hours sila na nakahiga na nakatihaya lang. So yung bony part like dito sa likod sa may puwet natin, yung bony part diyan, yung sa may sacrum area siguro. Yun kasi yung bone na part na yun is para siyang nagko-cause ng friction sa bed ko. So may tendency na mamumula siya, then pag hindi naagapan talaga, nagsusugat na yung puwet ng patient nyo. So dapat talaga every 2 hours change ng position yung patient. Then reduction in sensory function, so hindi na niya masyadong parang hindi na less na yung ano niya ba, for example yung pandinig niya, hindi na niya masyadong naririnig yung sinasabi mo or yung panlasa niya, ganyan. Then reduction in mental function. So yun, hindi din masyadong nakakaintindi yung patient natin kasi yun nga, palagi lang siyang nakahiga. So ito yung nangyayari if palaging nakahiga na lang yung patient, disuse syndrome. Next, pressure ulcers. You see, Ma'am Jeremy, yun, di ko decide. Ma'am Jeremy, ano ka Ma'am Jeremy? So, di maklik. Ay, ang kuan. Wait lang. Ask to unmute. Na-unmute na ni mo? Mag-leaves ako sa leadership. Sige. Si Ma'am Joy na lang si Ma'am Girly na aman sa work. Sige, si Ma'am Joy na lang yan. Di ka decide. Pressure ulcer. A pressure ulcer is the claro. Necrosis. Necrosis. Caused by being bedridden for a long time, which leads to circulation disorders in the areas where bones are protruded. The frictions due to the wrinkles of sheets and at that time of the change of postures can be the cause.
Methods of prevention of pressure ulcer. Have the user get out of bed if possible. Regularly reposition the user. Have the user take enough nourishment. Body regions that are highly vulnerable to pressure ulcer. Okay, so ito yung mga sinasabi ko kanina pa, yung pressure ulcers. So yun, ipapakita ko mamaya yung picture, yung stages ng ng pressure ulcer. So dapat kung anong dapat natin gawin sa patient, so have the user get out of bed if possible. So if posible naman na pwede siyang umupo sa chair niya, so pwede siyang ipaupo sa wheelchair or ipalabas mo yung patient, palanghap ng hangin. Tapos if hindi naman siya pwedeng ipaupo sa wheelchair niya, so i-reposition mo yung position ng patient. So for example, pwede siya mag-side lying, mag-left side lying, right side lying, or pareha kanina yung yung semi-fowlers. Then have the user take enough nourishment. So dapat yung mga kinakain niya is mga healthy foods. So body regions, so ito yung mga region na vulnerable to pressure ulcer. So yung mga bony area. So yung elbow joint region dito sa elbows natin. So for example, if yung patient mo is palagi nakaupo, so di ba yung siko nila is nakatukod sa anong tawag dito? Sa armchair. So yun, pwede din siyang magka-pressure ulcer doon. And sa buttocks nila, so sa puwet na area. So, itry nyo umupo ng ilang oras, 'di ba? Sasakit din yung buttocks nyo na hindi kayo tumatayo. So, yun. Pwede kayong magka-pressure ulcer niyan. And if nakahiga naman, so dito sa skull region, so dito sa ulo natin, then sa scapular, so dito sa may likod, yung parang wings ng likod natin, then elbow joint region, then sacral region, ito yung may bony part sa puwet natin, then yung heel region. So yung Batesan, yung ginagamit namin na unan para sa heel region is parang ganito, yung donut ba? So malaki, laruan lang to ng anak ko. So parang ganito siya. So donut siya na donut shape siya na unan para yung bone na area dito siya ilagay sa gitna para hindi siya aapak sa sa kutsyon ganyan. So dito lang yung feet niya tapos yung bony na area dito sa gitna para maka-breathe yung niya, yung paa. Then yung iba is yung ganun parang siyang slope na or parang triangular na unan ganyan. The next, assistive devices related to walking, lifting, transferring. So ito yung mga canes, walkers, and lifts. So T-cane, so ito yung gamit ng T-cane. Isa lang siya. Then quad cane, ito yung may apat siya na support. So T-cane is lightweight and very user-friendly. Quad cane, as the supporting area is wider than that of a T-cane, it is used when the body weight cannot be supported sufficiently on the affected side. So if grabe na talaga na weak yung half na area part ng patient or paralyzed na part, much better na gamitin niya yung quad cane. Then walker is more stable as the supporting area is bigger than that of a cane. So minsan din, meron ganito walker, yung parang ganyan-ganyan lang, forward lag, or meron din yung may wheels. Then ceiling lift, meron din mga lifter. So ceiling lift and floor lift. So meron kaming ganito sa facility namin, pero yung ceiling lift, isa lang. So, doon lang siya sa kwarto ng isa naming patient. So, depende talaga siguro yan kung magkano din yung bayad mo or bayad ng patient. So, sila lang nagkakaroon ng ganyan or depende if mag-request din sila. Kasi medyo mayaman kasi yung yung patient namin. So, meron siyang ganito. So, siya lang gumagamit ng ganyan. Tapos, malaki din kasi siya kaya kailangan talaga ng lifter. Then, sa floor lift, so if yung ginagamit ko lang tong floor lift na to if ever na for example ako lang yung pag yakin, so kami kasi yung parang apat lang kasi kami nagjo-duty. So minsan kapag nagmamadali na, so wala na talagang tutulong sa iyo, so yun ikaw lang mag-isa magbubuhat sa patient mo. So dapat para hindi ka mahirapan din. And may patient kasi tayo na mabigat talaga as in, lalo na yung mga lalaki. So ito na yung ginagamit ko sa kanila, floor lift. Pero minsan, ang
nakakause siya ng parang mabagal ba? So, nagiging mabagal yung work mo dahil kailangan pang pindutin, tapos kailangan pa iayos yung patient, ganyan. Pero mas safe siya kaysa naman ikaw lang mag-isa magkarga ng patient. The next, practical side of nursing care regarding transferring or moving. Sige, si Ma'am Jeremy, mabasa na ni mo, Ma'am? Oo, say. Sige, yan di ko dasay. Basics of physical nursing care. This is common to all nursing care activities. First, confirm the physical condition of the user. Be sure to confirm the physical state of the user before providing nursing care. In case of poor physical condition, do not force the action. Report it to to medical staff. Number 2, explain to the user the purpose and contents of what you are going to do and obtain consent from her. When you provide nursing care, you must respect the self-determination of the user. Moreover, the user will feel secure by learning the contents of the nursing care in advance and be convinced to receive support. 3, adjust the height of the bed to make it easy to provide care. Adjust the height of the bed to reduce the burden on the lower back of the care worker. Sige, continue sa baba. Self-independent support. Provide support only when the user is incapable. To do so, it is necessary to carefully observe the condition of the user. This text explains the activities of care workers, but actually, they are to have the user perform the activities she is capable of doing. Ay. So, ito lang naman yung basics of physical nursing care. So, dapat i-confirm nyo rin yung physical condition ng patient. So, for example, hindi ba siya, wala ba siyang sakit yung time na yon, ganyan, or kaya ba niyang mag-move or mag-participate sa'yo. For example, gusto mo siyang i-move from bed to wheelchair, or if gusto mo siyang side lying. So, i-ask mo muna yung patient if okay lang ba siya na mag-move siya. Then, i-explain mo sa patient kung bakit mo kailangan gawin yun, ganyan. So, for example, if gusto mo yung patient na ipasakay sa wheelchair, so i-inform mo siya bakit kailangan. So, para para hindi ka ma-board din sa room mo. So, para ka din ng fresh air sa labas. Then, sa adjust the height of the bed, so dapat if ka sa patient, ang tawag doon, mag-kaijo ka or mag-assist ka sa patient, much better if itaas mo yung yung height ng bed para hindi ka mahirapan kasi minsan kasi yung bed ng patient natin is nasa lower kasi para hindi sila kasi pag for example nahulog sila, so hindi masyadong hindi masyadong mahaba yung mahuhulugan ng patient ba. So much better if i-up nyo yung bed ng patient para hindi din masakit sa lower back nyo or sa likod ninyo. So self-independent support. So dapat yun, i-support lang natin yung patient sa mga bagay na hindi nila kayang gawin. So if kaya rin naman nila, so sila yung ipagawa natin. So mamaya meron ding mga videos na ipapakita ko. So nursing care related to turning over on the bed, si Ma'am Joy, si Ma'am Kath, yun di ko decide. Nursing care related to turning over on the bed. Explanation here uses a user with left hemiplegia as an example. Confirm the user's physical condition. Explain to the user the contents of your actions and obtain his or her consent. Adjust the bed to the height that makes it easy to provide nursing care. Raise the knees of the user. Have him/her assume a lateral position with the affected side. Tuck the user's arms and legs closer to the center of her body to make the base of support smaller. Continue. Move the lower back of the user toward the other side of the bed. This will make the lateral position more stable. Move the legs of the user to a more comfortable position. A wider base of support helps stabilize the posture. Okay. So ito naman yung gagawin nyo pag mag-move kayo or mag-turn over kayo ng patient.
sa bed, or for example, i-move niyo sa ibang sides. So confirm the user's physical condition. So yun, i-ask niyo pa rin if carry ba yun ng patient na mag-move, or hindi ba siya, wala ba siyang sakit, ganyan. So explain the user. So i-ano niyo pa rin sa kanya, explain niyo kung anong gagawin niya or anong gagawin ninyo para sa patient. Then adjust the height of the bed. Then erase niyo yung paa ng user. So mamaya makikita nyo sa video kung paano niya ginagawa yun. So dapat paliitin nyo yung patient. Parang hindi naman siya paliitin. Parang itak nyo lang yung patient niya para hindi siya mabigat pag i-move nyo na. Kasi pag nakatihaya lang yung patient nyo, then pag i-move nyo siya papunta sa inyo, mas ano na siya, mahirap or mas mabigat na siya. So dapat i-ano nyo, i-cross nyo yung arms niya at saka yung knees niya or legs niya. So ito yung gagawin nyo. So mas better talaga if meron tayong action. Yung sa ano ko kasi, yung sa face-to-face class namin before, ginagawa din namin to pero sa upuan lang kasi wala kasi kami, ano, sa sofa lang. Sofa lang kami kasi wala kaming bed. Pero na-carry naman. Pero i-ano niyo na, i-practice niyo na lang sa bahay sa mga anak niyo or sa mga asawa ninyo. I-practice niyo mamaya sa bed after niyo makita yung video. So next, ito naman yung pag ano na yung patient, if mag-get up na siya from the bed. Si Ma'am Joy, yun, di ko say. Nursing care related to getting up from the right lateral position to a sitting position on the edge of a bed with her legs down. Number 1, confirm the physical condition of the user. Explain to the user the purpose and contents of your actions and obtain consent from her. Adjust the height of the bed so that the soles of the user are on the floor of the room. When she sits on the edge of a bed with her legs down, assist the user to a lateral position with the affected side up. Move the legs of the user to the edge of the bed. Continue. Get the legs of the user off the bed and onto the floor and ask her to push with his right elbow. Assist her to raise the upper body. Number Ayan, 7. 8. Confirm how the user is feeling and how her physical condition is. Last one, confirm the both of her soles are on the floor. Ay. So ito yung steps para para i-ano yung patient, i-up yung patient. So mamaya ipapakita ko na yun sa video. So always talaga i-confirm niyo yung condition ng patient. If hindi ba siya hilo, ganyan. Always talaga yan i-confirm niyo. Then after din if nakatayo na yung if nakaupo na yung patient, i-confirm niyo din yung condition ng patient if hindi ba siya nahilo. So may maiga, shimas ka, hindi ka ba nahilo, ganyan. So dapat din yung foot or yung soles ng feet niya is naka-fit flat on the floor talaga siya para stabilize yung sitting posture niya. So next, si Ma'am Jeremy, yun di kadasay. Nursing care related to standing up from a sitting position on the edge of a bed with her legs down to the standing position. Confirm the physical condition of the user. Explain to the user the purpose and contents of your action and obtain consent from her. Ask her to keep sitting but closer to the edge of the bed. The care worker positioning herself by the affected side of the user moves the foot of the unaffected side nearer toward the bed. This is to put the weight on the user's leg of the unaffected side when she stands up. The care worker provides support so that the knee of the affected side will not buckle. Have the user stand up with her upper body sufficiently bent. This is to prevent the user from falling on the affected side. Confirm how the user is feeling and how her physical condition is. So ito naman is, ipapatayo mo na yung patient. So di ba nakaupo na siya sa edge of the bed. So ano mo pa rin, i-ask yung condition. Then, yun, i-support mo dapat yung i-support or kung saan ka nakatayo, doon ka sa weak side ng patient or yung paralyzed side ng patient kasi parang ikaw yung lakas ng patient mo.
So always remember, dun ka mag-assist or dun ka dapat nakatayo sa weak side ng patient. So baka lalabas din kasi yan kung saan ka dapat naka-position, ganyan. Then, pero sa pag-walking ba yun or pag-akyat baba ng stairs gamit ang cane, so iba namang position yun. So mamaya i-ano natin yan, i-clarify natin yan. So next. So yun, yung isang kamay niya na genki pa or healthy pa. So ito nakasupport siya sa railings. Pwede niya hawakan yung railings kasi genki pa yung isang kamay niya. The next, knee buckling. So yung knee buckling, ito yung pagsusupport mo sa knee niya. So knee buckling refers to sudden giving way of the knee while assuming a standing position or walking, which can cause falls. Next, so nursing care related to walking for a user with hemiplegia. So walking with cane, there are two manners of walking with a cane: 2-point gait and 3-point gait. So i-remember nyo din yan kasi baka lalabas din sa exam. So yung 2-point gait, cane, and the affected side ang una. So ang next naman is, next mo i-forward is yung unaffected side. So dapat magkasabay yung cane and affected side. Kasi yung cane, ito yung parang lakas. Parang ito yung support mo sa paralyzed side mo or yung affected side mo. Then next is unaffected side or healthy side. Then sa 3-point gait naman is, isa-isahin mo siyang i-forward. So for example, una mong forward is yung cane. Then next na mong i-forward is yung affected side. Then next naman is yung unaffected side. So kung may cane kayo sa bahay or meron kayong, ano tawag doon? Parang payong na mataas ba? Yung parang sungkod na payong. So yun, mag-practice kayo sa bahay. So 2-point gait, then iuna nyo yung i-forward yung cane and then yung weak side nyo. Then next, yung unaffected side. Then sa 3-point gait, isa-isa mo i-forward. First, cane, then affected side, forward mo, then next naman yung unaffected side. So yan yung 2-point gait and 3-point gait. So yung stability ng 2-point gait is low. So may tendency na baka matumba yung patient. Pero sa 3-point gait, yung stability niya is high. So mas ano to siya, mas safe. So the reason why the person first steps forward with the foot of the affected side is that it is necessary to support the body with the unaffected side, so which provides better support. So pangit naman kung iuna mo yung healthy side tapos naiwan yung unhealthy side mo, yung paralyzed side mo. So baka matumba na yung patient. So dapat mauna talaga yung unhealthy side tapos next yung healthy side. The nursing care related to walking with a cane. So the care worker stands by the affected side. So doon kayo sa paralyzed or affected side nakasupport sa patient pag naglalakad. Then, so going up the stairs naman, so i-continue na natin ito mamaya guys kasi baka ma-off na to, maputol yung pag-chika ko. So, mag-break muna tayo saglit kasi i-ano ko muna tong